na may manggugulo? Meron. Lagi naman mayroong info na ganyan eh. Pero hindi mo alam hanggang nandiyan na kung may mangyayari talaga. So yung nilareklamo nila na bakit masyado na overkill yung ginawa yung facility? Buti na ang over-prepared kaysa under-prepared. Correct. Tapos sasabihin naman yung iba, yung bagyo nga ganito, ito, mga DDS talaga, oh. Di naman sumikat yan. Sabi, singer, nabasa na natin yan. Sabi ni Doggy House, no? Ano yan, Doggy House? Oh, Hauser, walang mangyayari sa rally na yan. Hopeless na ang Pinas. Dahil lahat ng karamihan ng politiko, mataas na opisyal ng militar, mga ganid na negosyante, mga agency head, no? Pati mga checkwang illegal daw ho. Kahit kailan, matagal ko nang ayaw dyan kay Escudero. Sobrang sinungaling, no? Nagmamalinis, at palusot ka naman, no? Visit ka, Escudero. Na-visit pa. At alay. Ang seguridad ng bansa kasi binabantayan natin dito eh. Hindi naman isang tao, hindi naman isang building, pero buong bansa to. Basta payagan natin na anarchy ang manaig dito. Yes. Nakita mo yung mga pag-uudyok ko ng mga DDS, mga boss chief mo, sir? Inuudyo ka nila magalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala ho. Hindi nila maporsige, hindi nila mapilit-pilit na maniwala sa kanila yung taong bayan. Bakit ho? Kasi malinaw na malinaw po na talagang gustong sugpuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang corruption ho, mga bossing. At etong mga nasasabit dito sa mga flood control, sila yung ang gusto naman pabagsakin si Pangulo. Bakit? Yun na lang po yung way siguro nila para sila ay maligtas sa nanganganib na oblo sa December 15. At so far, wala naman po arrested. Wala naman po arrested. Wala naman. Meron lang under questioning kasi parang fake ang media credentials na pinigil nila eh. So, under questioning lang naman, hindi pa naman sila arrested. Yung sinasabi kong bawal na may baklava at nagtakip pa ng mukha. Yun, yung iba, yung mga nagtatakip pa ng mga muka, bawal na pero pinagtatakip na muka. No, para daw hindi makilala yung identity nila. Pumunta kayo dyan, may pinaglalaban kayo, tapos takot na naman kayo makilala. Bawal yun, kasi hindi sila ma-identify. Wala naman rason para magtago ka ng mukha eh. Kung may pinaglalaban ka talaga, laban mo ng kagaya natin mga bossing, di ba? Hindi tayo nagtatakip na mukha. Kitang-kita nyo yung mukha natin. Habang talagang hinahanap natin yung mga kasagutan dito sa mga politiko ng Pilipinas. Sabi ni Kim Barrera, one hit wonder lang yan si Palseto pa. Kaya nag-lawyer. Naku, kung si Jimmy Bondoc, tinuloy niya na nga lang yung tinuloy niya na lang ng tuloy-tuloy yung kanyang pagkanta, pag-awit malamang sikat na sikat pa din siya hanggang ngayon. Kung peaceful protest, pwede. Di ba? Pakita mo mukha mo, okay lang. Pero ang interpretation namin basta nakabaklava, may balak yun na masama. Ang message ko so far? Everything's under control. We are protecting the safety and security of the country. Okay, maliwanag ho tayo dyan mga kababayan. Ito, medyo masakit lang ho ito mga DDS. May papakita lang ho ako sa inyo. Mabilisan lang ho ito. Medyo masakit lang ho ito. Alam nyo ba kung ano ang paraan para mapababa? Alam nyo ba kung ano ang paraan para mapauwi ang dating Pangulong Duterte? Ito daw, pagbibitaw ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Kasi mga bossing, mga DDS, wag kayong magagalit, no? Ang sinasabi ng ICC, masyadong malakas pa ang political na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte kaya hindi pinayagan yung interim release. Di ba? Yung interim release, ano ba? Kailangan may kasunduan tayo na kapag si dating Pangulong Duterte ay pinayagan namin na lumabas, kailangan pagka nagpatawag kami ng hearing, present siya, lalabas siya. 'Di ba? Babalik siya dito sa ICC. Kaso mga kababayan, yung mga supporter ng dating Pangulong Duterte, panayho bring him home, bring him home. Panayho ang sabi, kidnap, kidnap. Paano ngayon, paano iisipin ng ICC na,
Oh, eto kapag ka pinagbigyan natin yung interim release ng dating Pangulo, kapag ka meron ng mga hearing, tatanggapin nila ng maluwag na ibalik dito. Kaso hindi nyo ginagalang yung ICC No? Para ngayon, mga DDS, para mapauwi. Yung mga senador na mga nagkampi-kampihan, di ba? Kung naalala nyo po, ilan yun? 18 something, 18.6, 18.5 or something na nagkampi-kampihan. Isa din ho yun sa tingin ko, mga kababayan, nakita ng ICC yun na madaming mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, no? Na mga senador na ayaw nilang respetuhin yung ICC. Kaya tingin ko, sabi din ni Cristina Conti, yung pagbibitaw ni BP Sara sa pwesto posibleng makatulong para interim release ni former President mapayagan. Tsaka yung mga senador na nandoon. Payag na majority i-release si Digong basta ang trade-off dapat si BP bitaw. Naniniwala ba kayo na babalik pag pinauwi? Hindi, sir. Malabo ho. No? Yung mga paulit-ulit nila, yung mga jailbreak ng Vice Presidente ho, mga kababayan. I-jailbreak daw nila si dating Pangulong Duterte. Yun pa lang ho, mga bossing. Iisipin mo na, naku, wala to. Hindi nito irespeto ang ICC. Hindi nito ibabalik sa hearing ang dating Pangulo. Baka pagdating nito sa Pilipinas, sasabihin, hindi naman namin kayo pinapaniwalaan Kinidnap nyo lang ang aming Pangulo Ganon. Di po ba? Sino-sino yung mga nagsasabi niyan? Sila Roque. Yung mga DDS. Tapos meron pang sesyon na ginawa doon sa Senado na keso daw po kailangan iuwi na ang dating Pangulong Duterte. Tingin ko kapag ka bumitaw, bibitaw na ako sa pagka-Vice Presidente para patunayan sa ICC na hindi na namin gagawin yung or whatever na mga political na power namin para hindi bumalik. Ipapangako namin na a-attend ng hearing ang dating Pangulo para dyan. Pero kaso mukhang tuldok na ho yun. Mukhang talagang kailangan magtuloy-tuloy na ho ito ng 10 years mga kababayan. Di ba? Alam niyo po kung sino yung isang sumisigaw ho mga bossing ng kidnap. Ito yung isa sa mga sumisigaw nung kidnap mo mga bossing. Alam niyo kung sino? Ayan. Paulit-ulit. Na problemado na din ho sa sarili Hindi niya na alam kung ano ang kahinatnan niya o kahantungan niya. Bakit to? Sabi ni Rocky dito, I do not know what will happen to me, but I am confident I am ready for everything. Dapat pa lang nung nasa Pilipinas ka pa lang, ipinagtanggol mo na yung sarili mo. Hindi ka mauubusan ng pera. Si Queen Humba, sabi ni Clet, Klitschak ko. Nakikipag-away sa Humba. Hindi na din alam kung ano gagawin mga kababayan sa sarili.